Go. Good evening, Sir Steven. My name is Simon from Modify. Um, ang pinaka naging progress ko po sa sprint namin simula po nung Friday hanggang ngayon na last sprint is first is yung sa landing page. Ang pinaka ko is in-improve ko po yung UI niya. So, mas pinalinis ko po siya so that simple and mas naiintindihan siya ng user. So, first is yung sa my landing page. And also, yung sa features section wherein pinapakita namin yung mga in-offer namin sa loob ng application, kung ano yung ini-help niya. And also, aside from that, sa mga common na ng pages, na kapag may nagbi-visit kasi may mga questions sila. So, in order na makatulong sa mga user, is gumawa po ako ng box for frequently asked questions wherein naglagay po ako ng mga common questions na pwedeng maging questions ng user sa utak nila once na they visit our application. So, meron po siyang ganito wherein naka-drop down kapag clinic mo is makikita po yung mga answer. Ayan. Bali, 10 questions po yan. So, if ever man may tanong sir, then wala siya sa box, hindi siya ma-answer. So, ang kailangan niya na lang gawin is contact kami. So, paano kami makakontakt? Gumawa po ako ng isang UI dito wherein ito kung napapansin niyo po itong icon na to, itong headset na kapag clinic po siya, ito po saka po lalabas yung contact us form namin. And also working na rin po siya na kapag pwede pong kumontak yung member sa amin to sa pamamagitan ng form na to. Like kapag nilagay niyo yung name nila, email, and also yung reason, may mga suggested na reason dito. If wala naman, pwede nilang piliin yung other and also yung message. Tapos kapag clinic po nila yung send is ma-redirect po yung um, request nila dun po sa email namin. And i-demo po siya mamaya ng group namin na responsible sa paggawa po ng authentication po nung sa pag-route po. And aside from that is yung mga pop-up pages po sa baba. And, and, and also, yung mobile version po ng landing page, mas pina-improve ko po kasi unlike before, medyo may mga magugulo pa pong lumalabas sa mga container na screen and kailangan pang i-move. So, mas pina-improve ko po siya this time. And, so that kahit naka-mobile yung user is yung experience niya sa paggamit ng application namin is maganda pa rin. And try natin pumasok sa loob para mapakita ko pa yung ibang changes. So, pwede tayong mag-login to Google. And so, when kapag hindi na po tayo sa dashboard, ang isa pa sa mga UI na in-edit ko rin ay pina-improve is yung sa AI namin. Sa AI po kasi namin is may ganito po kami wherein nag-help po yung AI na mag-generate ng plan. So, ang ginawa ko lang po is yung pinaka-UI niya po. Ito po yung ginawa kong UI para mas mabilis siya maintindihan ng user. And aside from that, sa may activities po sa may session, once, isa po sa pinaka-ginawa ko po na user ng timer. Let's say, mag-start yung user. Then, yung mapapansin niyo po sa title page niya, meron na rin pong timer. Ang pinaka main purpose po nito is kapag nag-new tab yung user, even though hindi wala na siya dun sa mismong page and running pa rin yung timer, makikita niya po kung ilan na po yung nakukonsume ng oras. So that aware siya. Nakabalik, or kung gusto niya bang i-pause, ayun lang po yung pinaka-purpose niya. And yung mga some logics po ng sessions. So, aside from that, yun naman po yung pinaka naging practice ko. Pero may mga napansin pa po akong bugs na
pero sobrang minimal na lang po. Wala na po siya sa pinaka-functionalities. Sa mga ibang mga UI na lang. Pero aside from that, natapos naman na po namin yung parang pinaka-main na kailangan matapos sa system namin. Thank you po. Um, Good evening, sir. So I am Daniel Victorioso, the tech lead of GCash. Um, so for the last print po, ang ginawa ko naman po is yung um, una yung sa sign up ng ah, application, which is pagka nag-sign up si user. Ayan. So kapag nag-sign up po si user, verification email si user. And then ah si user puwede niya, yung verification email na mare-receive niya is puwede niyang i-verify within 7 days, and kahit hindi niya pa nave-verify ay magagamit niya na yung account niya. So, bakit nga ba namin ginawa na puwedeng magamit ni user yung account kahit na hindi pa siya verified? Sa pananaw po kasi namin is yung application namin is hindi naman siya gano'n highly secured. So, medyo nag-lax kami sa security. Pero yun, andun pa rin yung element na kailangan i-verify ni user yung kanyang account. So, ayan, kapag gagawa ni user ng account, puwede na siyang diretso ng dashboard. So, hindi niya na kailangang mag-login pa. Ayan. So, ayan, pagkapasok ni user sa kanyang dashboard, so ayun, meron lumalabas dito na parang warning na kailangan niyang i-verify yung kanyang account, and puwede niya ring i-resend yung email para makapag-verify siya. And then, so ang isa sa pinakaginawa ko naman po mainly this week is itong AI feature namin. So, sa AI feature namin, so meron kaming generate plan. Dito si user puwede siya mag-type ng kung anong gusto niya na i-focus. So, halimbawa gusto ni user na mag-aral ng Kotlin. So, ita-type niya lang learn Kotlin and then generate plans. So, pagka nag-click ka na ng generate plans, so si AI automatic na siyang gumagawa ng plans para sa user. So, meron dito kung ano yung gusto niyang ano yung magiging title ng kanyang activity. So, meron ding to-do list kung ilang minuto yung kanyang magiging session. Yun. So, dito 25-minute na focus, 5-minute na break. Then, meron na rin siyang to-do list and also session tips. So, dito nahati yung plans na ginagawa ng AI sa dalawa. So, meron kaming beginner and intermediate. So, kung medyo advanced si user, puwede siyang mag-start agad sa intermediate level. So, kung medyo nagsisimula pa lang si user, mas recommended na gamitin niya yung sa beginner level. And then, etong accept and start, kapagka pinindot niya naman 'to, is automatic na gumagawa ng activity and session. So, etong generate again naman is puwede siyang mag-generate ulit kung hindi niya nagustuhan yung binigay sa kanya ni AI. So, accept and start tayo.
Ayan. So, meron na siya agad na, session na ready. So, meron na rin ito yung mga to-do task user. And also isa pa sa implementation namin na AI is, puwede ring mag-generate pa ng ibang, to-do, based activity na meron si, user. So, ayan. Ayan. So, yung, binibigay ni ano dito, ni AI, kung mapapansin po natin dito is, ah, 6 na siya na to-do task, pero wala siyang nagiging magkakaparehas since, naka-base yung, sunod na mga sina-suggest niya kung ano yung mga nauna niyang i-suggest is hindi niya na isa-suggest pa ulit sa user. So, yun lang naman po yung pinaka naging progress ko sa, ah, last sprint namin. Um, so ayun, my name is Gerald Mamasalanang, the tester of GCash, one of the developers also sa Pomodify. So for this week, sorry, so for this week, mostly ang naging trabaho ko po is debugging and fixing ng back-end and front-end components and apps. So also updating nitong aming workflow ng deployment and yung CI po namin. So one of my tasks din po sa sa back-end is yung implementation ng Contact Us. So here napakita na siya ni Simon kanina. So maglagay na tayo ng message. Ayan. So let's say ayan po. And then piliin natin yung feedback and test email. So ise-send ko yung email and maya-maya ipapakita ko kung saan siya pupunta. So next na ginawa ko is yung um, implementation ng backup email dun sa forgot password. So as you can see, meron akong account. So ito yung password, sento123. So pag nag-login tayo, successfully nakakapag-login ako. So let's say na hindi ko nakalimutan ko yung password and ayan. Ayan. So let's say nakalimutan ko yung password. Isa sa mga pwede natin gawin is yung pag-reset ng password. So ilalagay natin dito yung email and isa sa functionalities na in-implement ko dito is yung what if wala akong access sa email sa ngayon. So ang pinaka functionality na in-implement ko is yung backup. So i-click ko lang to and then i-detect na niya kung merong backup yung isang account. And if wala siyang backup, magdi-display siya diyan ng warning na kailangan muna maglagay ng backup or hindi ka makapag-reset ng password doon. So sige, i-try natin siya. So ito yung email. So check natin doon sa email if na-receive natin yung reset link. Ayan. So as you can see here, dapat nasa na siya dito. Ayan. So as you can see dito, pwede nyo na i-reset yung password nyo dito. And ito. Ayan. So pwede nyo i-reset yung password ng ano dito, um, nung account ninyo and ayan. Isa pa sa mga na-implement ko is pumasok tayo dito sa account is yung
updating nung username. So, let's say sabihin natin gusto kong tanggalin yung last name. Just i-save ko lang siya and mapapalitan na siya. And then, yung update, ito yung backup, yung sinasabi ko kanina. So, if wala to, hindi ka makakapag-reset ng password. And also, yung functionalities ng pag-update ng, or pag-update ng password nyo dito sa account nyo. So, yun yung mga in-implement ko using our backend dito sa user. And another is, ako actually nag-work both front-end and back-end, which is yung sa admin. In-access namin siya through Pomodify at site/admin. So dito, sige, mag-login tayo. Mag-login tayo as admin. So, isa sa mga function ni admin is yung user management. So, let's say sabihin natin may gusto tayong i-delete na account. Ang una, kailangan lang natin i-search yung email address and we have a choice to delete the account or to suspend the account na choice natin. So, isa sa mga dahilan kung bakit kami ganito is, for example, is if meron ng isang inactive na account na hindi na ginagamit, so hindi na namin siya kailangan i-code manually. Pwede na lang namin gamitin yung admin panel para i-delete yung account na yun. And also if may mga accounts na nire-report, pwede namin dito i-delete yung account. So another functionalities ng admin is yung mails. So kanina nag-send ako dun sa contact page ng test email. So if gusto naming makita yung email, click ko lang yung emails dito and then ma-redirect kami dito sa hosting wherein magla-login ako as using the email na ginagamit namin dun sa contact page and once na makalagin ka, makakita mo na dito yung sinend kanina na email. So, ito. Ayan. So, test email. Nandito siya. So far, yun pa lang naman po yung mga functionalities and tasks na ginawa ko for this final sprint. And as a tester, may mga nakita po akong minor bugs na sobrang liit lang naman gaya ng sabi ni Simon na hindi kasama sa functionality. So, siguro yun yung isa sa mga go na pwede naming what to do next pa para ma-polish pa namin lalo yung system. So, yun lang naman po. Thank you. So, hello. Am I audible po? Good evening, sir. I'm Ivan Delumen, UI UX and / developer ng GCash. So, ang pinaginawa ko lang po is nag-design lang po ng login page. Then, ng sign up din mga success and login muna tayo. Mamaya ka na patagtag. Then, after po nun is dinesign ko rin po yung aming activity section which is binago lang po namin yung nakalagay dito which is tinanggal po namin yung focus hours. Then, ginawa po na namin scroll bar yung category. Then, naglagay kami kung gusto niya maglagay ng another category. So, yun lang naman. Then, yung pinaka-mainly na ginawa ko po is yung sa report page po namin, which is yung pinaka-summary po nung user. So, bali nandito na po yung total focus average, yung streak, yung total session, then yung break, tapos yung abandon session po. Then, meron din po dito na insight po, tsaka yung trends po, which is yung lastly po yung di ko po na-implement na po ngayon. Then, yung focus hours po, which is yung mga na-complete niya.
then month, yearly. So far yun na naman po yung nagawa ko. Thank you po. So for last, I am Hannah Lorin Ginandoy, the project manager of Team Gcash. So for last, I am Hannah Lorin Ginandoy, the project manager of Team Gcash. Yung progress naman po na nagawa ko this week ay tumulong po sa pag-aayos ng UI and then push notification both desktop and mobile and then yung profile badge po sa profile page ng user if si user is naka-complete na if si user ay nakapag-complete ng session for 3 consecutive days, yung badges po na yon is may mga milestone po which is ang unang badge is for 3 days, next is 7 days. Hindi siya makikita dito kasi itong account na po na to is hindi pa po nakapag-complete ng 3 consecutive session. Pero okay na po siya. Okay na po yung badges na yon. And then yung sa push notification ng mobile and desktop. Ayun lang naman po for the progress na nagawa ko. And then for the spring ceremony, 100% na po yung project completion namin. But meron pa rin naman pong konting aayusin like sa mga sinabi po ng groupmates ko. Yung Sprint 14 po is mainly nag-focus sa critical bug fixes, both front and back end, and then yung completion po ng AI. Sprint retrospective, what went well? Yung completion nga po ng AI, yung smart to-do, list suggestion, and smart wizard. What could be improved? Yung pag-identify ng bugs, more comprehensive testing para po sa mga naunang sprints namin. And then yung documentation ng AI docs po namin is i-update. What needs to be done? Yung console logs cleaning po, then yung kanina, yung documentation, API docs, backup for features po, which is yung recording for backup, and then update the repository. So overall, 100% completed na po yung project, but may small need na i-fix. Ayun lang po for the last sprint of this project. Thank you.